Hello everyone, it's me again, Burntam, DIY TV, panibagong araw, panibagong vlog na naman ka DIY. So, nandito tayo sa shop natin, pa-flex mo muna. Ayan, so dito tayo sa HPT Motor Parts and Car Wash sa may Casbog, Barangay Magtating. Meron tayong customer dito from BGS Auto Repair Shop, kay Boss Madiskarting Mekaniko, Joseph D. Guzman. So dito yung RAV4 niya. Ipapa-engine detailing niya, pakita mo. Ayan. Ito yung makina ng RAV4, Toyota RAV4. Yan. I-engine detailing po natin yan. I-degrease po natin yan. 7 steps. Yan. Tapos, sa loob, makita mo, body wash with interior detailing. Kapagkasin natin yung carpet niya. Yan. Napakadumi kasi matagal na na-stock to. Taon to na na-stock. Binuhay lang nila. So, tatanggalin natin itong upuan. Babagkasin natin to para matanggal natin yung carpet. Lahat ng upuan dito tatanggalin natin. Hanggang likod. Yan. Tapos ilalaban natin yung carpet, dilinisan natin yung flooring nito, pati to, ilalaban na rin natin tong car seat cover niya o seat cover niya. Yan. Mahababang proseso to, mga 3 to 4 days para mas malinis talaga. Tapos pagigintabi natin yan. Back to zero. Oh, tapos iba back to zero din natin to. Kita mo yung kalok-lokan nito para hinukay sa lupa. Oh, di ba? Ganito. Ang dumi. Yan. Pag ano din, baka tirahin din natin to. Pag kaya pa ng oras. May sunroof po kasi itong 2.0. Yan. Pakita mo dito, ang dumi oh. Yung carpet. Babagkasin natin, tatanggalin natin yung dumi niyan. Okay? So, dito naman sa makina, dito sa HPT, dapat kailangan na safety yung ano, pag-engine detailing natin. So tatanggalin muna natin to. Size 12, 'di ba? Yung ano niya. O yung connection. Natin to para hindi magkaroon ng short circuit, tatanggalin natin yung ground connection. Alternator. Tatakpan natin 'yan para hindi mabasa. Starter. Kailangan din natin takpan yung starter. Ignition coil. Tapos mga relay. Fuse. Computer box. Kung may HID balas, kailangan din natin takpan 'yan. Tapos itong condenser at saka radiator, hindi pwedeng tutukan ng pressure washer yan para hindi masira. Mga relay, computer box, tinignan natin. Kailangan din natin takpan. Kung nandito yung computer box sa engine bay, takpan mo yun ng plastic 3 beses. Tapos kung nandito naman sa loob, walang problema. So yan, start na natin. Okay? Sana magawa natin na maayos. Pagkikintabin din natin dito. Kasama natin si Anal's Vlog. Shoutout natin. Anal's Vlog, subscribe nyo na. Kamuti. Ayan. Yan o, tingnan mo naman. Punong-puno ng buhangin. Babak to zero pa natin to para tanggal yung mga molds, bacteria, bad odors, kagaya ng sigarilyo, germs, mildew, viruses. Yan. Shoutout mo muna. Boss Joseph, shoutout mo. Si Sir Joseph, umpisa na namin. Salamat sa tiwala. Salamat sa tiwala at suporta. So yan, good morning mga ka-DIY. Second day po natin ngayon dito sa Toyota RAV4 ni Boss Joseph D. Guzman ng BGS Auto Service. Ayan, ang ginagawa ho natin ngayon ay interior detailing. Tatanggalin kasi natin itong carpet or carpet removal po tayo. Pero bago natin matanggal yung carpet, we have to remove first the chairs, itong seat niya, yung car seat niya na 4. Yan. Kasama natin si Anal's Vlog, tapos si Sidekick. Ayan. Ayan. Tatanggalin natin to lahat ng upuan para matanggal natin yung carpet mga ka-DIY. Ano yung size ng bolt niyan, di ba? 14, so kailangan nyo gumamit ng socket wrench na 14. Ayan, kasama natin yung masipag na Sidekick. Sidekick! Okay, sir. Yan, morning kama. Morning. Ayan, nilalabas na. Diyan na lang, sir. Yan. Ilalabas din kasi natin yung ano nito, seat cover niya. Uncle. Ito yung itsura ng loob niya mga kadiba. Yung dumi, napakadumi kasi isang taon na hindi nagamit to. Kasi Ito ni Kuya. itupin nyo muna, sir. Yan. Yan, sige, pindutin nyo po. Yun, very good. Ang galing ho lang kasama natin. Masipag ho yan. Sir Joel ng Lukaw, Tagupan. Yan, medyo hindi niya napatras. Tanggalan rin natin tong center console. Yes, sir. Patanggalan natin yung buong carpet. Ilalaban natin yan. Lagyan nyo sa neutral. Yan, pwede. Oh, yan po yung laman loob nito, mga ka-DIY. Kailangan kasing tanggalin yung center console. Grabe, ang dumi oh. Mama. Tapos tanggalin din natin ito mga ka-DIY.
So, tanggalin din natin to. Ingatan nyo yung mga wire kasi tatanggalin natin tong buong carpet eh. Carpet removal. O sa gusto magpa-interior detailing dyan. So, ayan. Tatanggal na po yung carpet. Tatanggalin to. Tinanggal mo to. Sige. Hindi sasalawin na. Ito may ginamit pa siya. Tanggalin po natin itong pinagkabitan ng center console. Na size 10. Tanggalin natin dito gamit ang Phillips screw. Philip Salvador. Alin? Kasi ang tawag namin dito, head kick sa Philip screw, Philip Salvador. Yung tornilyo, ang tawag namin para social, tourniquets. Kala ka, head kick. Tourniquets ka ba? Ang tawag namin dito sa alambre, head kick. Ang alambre, tawag namin dito alambers. Social dito eh. Hindi na daw babanggitin singaw. Hindi mo mabanggit, singaw. Singaw. Walang bintana. Oh. Tanggalin natin to. Daming dumi. Hati. Diba? Okay na. Lalabas na. So ayan mga ka-DIY, natanggal na po natin yung carpet. Ito po yung carpet ng Toyota RAV4, napakadumi. Yan. Kasi ito yung sa may likuran niya. Dito na, dyan na. Latag mo. Yun. Yan. Nakaready na higaan nyo. Isa kayo. Tapos ito na rin yung yung mga upuan, mga ka-DIY. So ilalaban natin itong mga to, yung mga leader seat niya. Ito yung center console niya. Punasan na rin natin to. Yan. Dumi na kasi nagkaroon ng mga molds. Ibabad natin to, ibabad pa to, hindi pa to lalaban ngayon. Yan. Yan yung flooring niya. Sariwa pa. Yung mga, ito yung may center console. Tinabi namin lahat para hindi magkawala-wala. Yan, tinatanggal na ni Analos Vlog. Pababad natin yan sa powder. Pwede rin natin yan, yung sa tornidor, di ba? Ito tornidor natin. So yan mga ka-DIY, dito na tayo sa carpet ngayon, pangalawang araw sa pag-detailing natin dito sa Toyota RAV4. Pwede rin ito kasi na dry cleaning, pero mas gusto nung may-ari, mas maganda na i-pressure washer natin para talagang tanggal yung kagit-kagit niya, yung pinaka niya sa loob. Turan natin yun, tatanggal talaga yun. Binabaran mo na ng na. Binabaran natin ito ng pinakamatindi Ariel para mas mabango. Yan. Compare mo doon yung putik. Pakita mo yung putik mo. After ban naman sir, isang natin. Ang after natin mo dalawa, steaming natin doon para mas tapos kasi natin to pag-zero. Diba? Buti na Opo. Ano pa to? 3 beses na sasabunin. Tapos replace na mo rin ng 3 beses. Babrasin pa natin to. Hindi matagal-tagal. Medyo matagal-tagal. Dumi. Isang beses pa lang yan. Isang beses pa natin. 3 beses na gagawin natin ganito. Dalawa pa. May dalawa pa. Grabe, dumi putik. Tatlong beses na sasabunin to, tapos 3 beses na babalawan. So may isa na lang last, sasabunin ko pa to, tapos babalawan ko ulit. Okay, standby mo na. Yan, ito yung carpet sa likod ng Toyota RAV4. Sirahin din natin. Sabi, may mga mancha-mancha pa mga nahulog siguro to. Puputiin natin ito mga ka-DIY.
may sabon na yan. Dapat pababa, ganun, mula sa taas, pababa. Para makukulog yung dumi. Tanggal talaga yan pag pressure washer. Pwede rin sa dry cleaning, yung steaming, pero ganito kakupal, mahihirapan ko tayo. Yan, ginagamitan po natin ng impact drill. Para sa ganun, matanggal talaga natin yung mga kumapit na mga parang putik, buhangin, at yung mga alikabok. Namuuna kasi na putik yung mga kadiway. Ganyan circular type po yung pag ninyo. Ayan. All purpose yung ginamit natin na dito, chemicals. So ayan mga kadiway, final na po to. Ayan, malinis na ho. O, diba? Bumalik sa dati niyang kulay. O, okay na yan. Ayos, ganyan ho ang pag-ano natin dyan. Ayan. Ayan, okay na. Sampay na natin. So yan, sinampay na natin. Buong araw yan, whole day na iano natin, patutuyuin natin. Direct sunlight. Yan, itong din sa may harapan. Ito yung sa harap at sa gitna. Yan, linaw na rin, no? Dati yan, punong-puno ng putik. Grabe, di ba? Parang kalawang pa nga eh. Yan, okay na. Wala ka na makitang dumi, oh. Malinaw na yung tubig yun, eh. Di ba? Ito, makikita mo naman dito pag marumi. Ito yung tubig, oh. Wala ng putik. Papatuyo na rin natin yan buong araw. Patampay natin direct sunlight bago natin ikabit para hindi mangamoy. So yan mga kadiwa, sinampay na ho natin yung dalawang carpet ng Toyota RAV4. Ito yung pangharap at gitna. Yan naman yung para sa likod. So okay na yan. Hanggang bukas po yan. Kasi medyo na ngayon, hapon na. Dry, ipapatuyo talaga natin yan, yung dry na dry, para hindi amoy kulog. Ayan, pinapagpagan ho natin na mabuti itong carpet ng Toyota RAV4 kasi para matanggal yung mga natitirang buhangin, warang likabok. Ano wala masabi si Boss Joseph? Okay. Okay. So ayan mga ka-DIY, yung carpet po natin, natuyo na po siya, pinaaraw po namin ng almost 3 days. So ang gagawin na po natin, papagpag po natin para matanggal po yung mga natitirang alikabok pa. Tsaka ibabacuum po natin bago po natin ilagay doon sa RAV4 po natin sa may flooring. So update na lang po namin kayo mga ka-DIY kapag naikabit na po namin. Standby po muna. Din po pala yung mga set cover, so nilapan na rin po natin yan. Same lang din po, almost 3 days po na pinaaraw kasi parang cotton po siya, hindi po basta-basta natutuyo. So make sure po na matuyo po maigi para hindi po mangamoy kulob sa loob. Patapos na rin po na i-blower po yung ating interior bago po natin ilagay yung ating carpet po dyan sa may flooring. So yan mga ka-DIY, babacuum po muna natin itong RAV4 dito sa may flooring niya. Then after po, bababaran po natin ng tubig na may sabon. Tapos i-degrease na rin po natin. Try po natin na tanggalin itong mga brown dito. Ito yung sa carpet eh. Tanggalin po natin. So, i-update na lang po namin kayo mamaya mga ka-DIY.
So yan, ito na po yung ano, sa flooring naman tayo, mga ka-DIY. With detergent powder. Pangatlong beses na to, tapos babalawan na natin. Pwede rin natin kasi itong basain with pressure washer, kaya lang may mga wires dito, may mga hindi pwedeng mabasa, kaya mas maganda yung ganito na lang kasi hindi naman siya masyadong kadumihan, diba? Kasi nagluwaran na rin natin at vacuum. So, ito yung nakuha na dumi, may mga tubig pa, ang daming dumi, halos nakaano to. Dami. Yan, dumi dyan sa may flooring niya, sa ilalim. Parang pinamahay ng daga, no? Ba't walang rubber to? Takip. Pasukan ng tubig to. Yan. Yan. So may singit-singit na may banda sa'yo sa tuhod mo. Okay pa rin naman itong mga wires niya, oh. Nakabalot pa rin naman. Opo. Para yung mga natitirang mga alikabok lumabas. Gawin natin special to kasi special yung may-ari, valued customer natin yan, si Boss Joseph de Guzman ng BGS Auto Service. Ano mo yung ano doon, live video natin? Baliktad. Wait, sa kabila Madam Ana Rose. So ayan, kinakabitan na ho natin ang carpet, pinabalik na ho natin. Ayan. Masyadong maliwanag to, agis na light ah. Ito naman, yung sa pagkakabit dito, make sure na itapat nyo lang sa butas yung mga butas ng carpet para mailagay natin yung mga tournicles. Tournicles. Bakit tournicles ang tawag dito sa HPT? Dito medyo. Hindi, kasi social. Social. So talaga, para kang ulyanin. Clip mo yung sa mga clip niya, may clip yan, di ba? Yung guide niya ng carpet para hindi siya gumalaw-galaw. Tapos itong ano ng para sa seatbelt, yung sakit, Okay. Yan, siksik mo dyan. Yun. Nasa kasingit-singitan, Yan. Yan silong Yan, 2 down. Tapos na yung isa. Ito naman. Nababaran na rin natin ang chemicals yung kahapon, di ba? Tama. Punas-punas na lang. Mas maganda kasi binababaran muna para ini-steam muna para lumambot yung mga matitigas na pulo ng dumi. So ayan, nilalabhan natin tong sa center console niya at ibang mga trimmings niya. Ayan, plastic trims. Ayan. Para mas malinis, hindi lang pupunas-punas, nilalaba pa natin. Walang ligtas yung mga kumapit na dumi Likabok tsaka mga putik-putik, no? Nababad kasi yan Yan yung sa may center console. Last na yan, no? Tapos babalaman mo na ng pressurize. Yan. Iba Stig. Yun, pinakahuli. Pupunasan din natin itong sa may siding, sa may second row seat to. Yan, nilalagay na natin yung center console.
May ano naman yan, may guide naman yan, may kung saan itapat mo lang yung butas para doon sa mga tornilyo. Tornicles so ang tawag namin dito sa HPT, sa tornilyo. Kasi social dito di ba? Yung tornilyo, tornicles sa amin. Yung Phillips screw, ang tawag namin dito ay Phillips Salvador. Yan. Yung alambre, ang tawag namin dito ay alambers. Yun, para social. Dapat mo yung mga butas. Yan. Galing nilagay mo na yan. Yung tornilyo dito mga ka-DIY, hindi mo muna ilalagay dito kasi kailangan mo muna ilagay ito. Dalawa-dalawa kasi ito, extension niya to eh. So yan, lalagay natin ganyan, salpak natin. Tapos ilagay mo na ang tornilyo. Armrest kasi to, armrest. Tapos ito yung box niya. Yan, lagay mo na yan. Last 3 yan. Yan. Yan, lagay mo na. So ano yan eh, palaglagay ng packet, barya, coins. Dapat muna lang to. Yan. Baba mo na to. I-din mo na lang to. Yan. Dapat mo yung ano, dalawang butas dyan para sa tornilyo niya. Yung tornicles niya dyan. Ito, dahan-dahan to parang dumulas. Sa kabila tayo. Yan, kailangan kasi natin ilapat to. Yan yung butas. Tapos ito may guide to, may parang bolt. Tatapat mo doon sa may butas. Tapos may butas din siya dito para sa bolt. Okay na. So yan, kailangan natin ipasok yung guide niya. Yan. May mga guide pa kasi mga ka-DIY. Yan, hinihigpit na po natin. Tapos na natin yung ilagay yung isang bolt dito. Dito na lang last. Tapos sa likod. Tara. Ayan, make sure niya may tapat niya sa butas. Tapos anuhin natin ang armorite. Mabilis ang trabaho pag ganito mga ka-DIY. Tapos isa dyan. Huwag ganyan. Yan. Yan, pangalawang set. Lapit-lapit na sa katotohanan. Ito ulit, tapat natin ulit. Nakita mo? Ito na kailangan natin itapat dito sa butas na to. Kasi isang tornilyo lang to para dito. Kasi ito rin, no? Yan. Yan, tatapat na natin. Pag lumalaban, okay na. Ganun. So yan, ilalagay na natin yung seat cover niya mga ka-DIY after nating nilinisan to ng chemicals yung upuan. Saka nilaban natin yung seat cover din niya. Pag naglalagay kayo ng seat cover technique para hindi kayo mahirapan, ito, pahiga nyo ng ganito yung upuan para maisingit-singit nyo talaga. Sige, tapos itaas nyo. Make sure na pag tinataas nyo, wala yung ulo nyo ka-DIY. Tapos hilain natin. Yan, hilain na mabuti. Ayos? Tapos yan, tatali na natin. Ano yan, taas muna. Tapos sunod natin itong taas. Tapos saka na natin lalagay yung headrest niya. Yan. Make sure na maitapat natin sa butas. Yan. Tandahan lang baka hindi mapunit. Hilain natin pababa. Malakas yung persa dapat. Yan. Tapos gagawin natin ulit para mailabas natin ulit yan. Okay, natin mo mabuti. Yan. May siksik. Tapos ihilain sa labas ulit yan. Tug. Yun. Yan, hilain yan. Okay na. Dahan-dahan lang to. Binibilis ang parang di mapunit. Ito pa yung itsura niya mga ka-DIY. Pag nailagay na natin yung seat cover, yan, nilaban natin yan. Tapos yung headrest. Yan. Pindutin natin to an. Pipindutin ko an para ano, ayan oh, lumubog sa mag-isa oh. Ganyan. Tanggalin na lang mga ka-DIY, ayusin natin. Yan, so yung proseso nito mga ka-DIY, same lang po sa lahat ng upuan. Yan ang pagbabalik po ng seat cover. Gayahin nyo lang po yan, okay?
So ayan, itong pangalawa na dito sa second rosette na yung nilalagay natin mga kadewan. Patapos na rin itong isa, yung isa na lang sasalpak natin. Seat cover na lang nilalagay natin. Yan, lagyan na rin natin yung tourniquets ito. Okay, yun, yan. Yung likod nito, taas natin to. Okay. Tapos pag i-recline natin to ito. Yan. I-vacuum na lang natin tong mga ano dito, nalaglag. May difference na yung foam niya. Ito yung foam niya kasi ano yata ng daga. Sige. Yan, kabila. Ayan, seat cover na tayo sa taas. Ayan, pasok natin to. Sa headset. Headrest. Headset ka dyan. So ayan mga ka-DIY, in-start na po natin na engine detailing to. So ang ginagawa ko natin ngayon ay steaming. Binababaran mo muna natin yung mga stubborn dirt, grease, mga ganyan oil para matanggal mamaya pag pressurean natin ng water pressure. So binababaran natin ng degreaser. Steaming po yan. Dapat pag ginagawa nyo ito, nakamask po kayo. Yung mga masiselan yung mga lungs nila or may mga allergic rhinitis sila. Okay? Yan, kasama natin si Analog Vlog. Oh. Vlog, ang itim. Nagsidalay. So lahat yan mga ka-DIY. Tanggal alikabok. Tanggal yan lahat. Libag. Babrasin pa natin yan. Pero ayan, syempre pag ginagawa natin to, ano yan, kailangan natakpan natin yung mga electrical parts like alternator, starter, ignition coil, fuse, relay, HID balas, mga ganun. Tapos syempre kailangan natanggalin natin yung terminal ng ground battery para hindi gumapang. Okay? Tapos may two kinds po tayo ng engine detailing. Yung una is waterless engine, yung pure chemical at saka brush, saka pupunasan lang natin. Pero medyo matagal ho yun. Baka ito nasa 3 to 4 hours engine detailing lang po. Kaya, at saka medyo may kamahalan yon, mga nasa 800 pataas, depende ho sa dumi ng makina at sa laki ng makina. At syempre dito ang ginagawa ho natin ngayon ay with water kasi ito yung pinili ng customer ho natin. Yan si Boss Joseph D. Guzman ng BGS Auto Service. So yan, binabrush na ho natin. Yan ho yung proseso na to, pero medyo matagal. Kaya pag nagpapa-engine detailing kayo, medyo babalik ho yan sa parang bago uli. Itong pagka na-engine detailing na ho, engine car wash, pwede ho ito magtagal mga 3 months to 6 months. Depende ho sa paggamitin nyo. Huwag nyo lang iano sa dulo po sa baha. Diba? Yan. Wow, talagang ano yan. Binabrush natin at nililihan natin para malinis talaga. Walang masabi si Sir Joseph. Boss Joseph D. Guzman ng BGS. Yan o. Kita pati dito. Panoy natin. Pagkikintabi natin to boss. Salamat sa tiwala. Yan. 3 beses na i-steam natin. I-degrease natin 3 beses. Tapos 3 beses din na shampoohin natin. Tapos 3 beses din na babanlawan natin. Tapos after ng malawan, pupunasan natin ng basahan uli. Tapos i-blow dry natin to. Da-dryer natin uli. Para walang tirang basa. Kikita nyo ito mamaya. So yan mga ka-DIY, pang last na shampoo na to, pangatlong beses na shampoo na. Tapos babalawan uli natin to, pangatlong beses na banlaw. So all in all, 3 beses na pinampo, 3 beses na babalawan, tapos 2 beses na steaming or degreasing, di ba? Tapos drying na at pupunasan na natin. Tapos yung mga nakatakip ng plastic, anuhin na lang natin yan mamaya. Itirahin natin ang water leak. Yan, yan. Yan, Boss Joseph, special oh. Yan, pinupunasan natin uli.
Pangatlong beses ng punas na to. Final na to mga ka-DIY. Para malinis na malinis. Ganito po kami mag-engine detailing dito or engine wash. Talagang sulit. Lalabas kang naka smile. Yeah. Dudulas yung mga langaw. Dudulas yung mga langaw. Kala ko ano madulas yan. Ingatan mo baka matilamsikan kayo ng mga ano ha. Pag nag-engine detailing po tayo, ingatan po natin na matilamsikan tayo ng pressure washer. Masakit sa mata yun. Tapos syempre yung kulay puti. Yung ano itong shampoo. Tapos yung degreaser. Mahirap po yan. Kaya ma-irritate yung mata ninyo. Nakabalot po lahat yung mga electrical parts dyan. Mga ignition coil, distributor, starter, at yung ano alternator. Mga fuse, mga relay. Okay? O, diba kumintap? Kaya pababa tayo. Ayan. Waterproof yung ilaw natin. Maganda mas malakas. Para matanggal talaga yung mga nagakapit. Mga butas-butas, ganyan, no? Singitan nyo ng mga ganyan. Ayan. Nababaran naman na namin ito kanina. Kasi na yun. Ito na kaya, pababa naman. Tapos kailangan natin ilawan to para magkitang-kita. Ayan, kailangan natin isingitan natin. Sabay pagka pinakailalim. Ayan. Wala, pumuti na. Tanggal yung mga langis. Process na to, dryer na po tayo. I-blow dry natin tapos pupunasan natin yung hindi matuyo. Yan, yung starter. Para hindi nakuha na ng pressure washer natin kasi nakasarado yan. Nilinisan na lang natin yan ng dry. Dry cleaning na lang yan. Yan, sa mga gustong magpa-engine detailing o engine car wash, dito lang po, huwag kayo matakot. Dito lang po sa HPT Motor Parts and Car Wash. Sa Kasbog lang po tayo, malapit po sa checkpoint. Papunta po ng Malasiki or boundary ng Kuliling. Kuliling. No, ha? Sa mga taga Kuliling dyan, kasi na kayo dito. Shoutout pa rin natin, Chris Kayabyat ng Kuliling, CM, Mitcha. Yan, outside na po tayo, baliwan. Boss Joseph. Ay. Dapat ganyan yung puning yung sample nyo. Para hindi nakakaya. Para hindi nakakaya. Diba? Hindi yung walang buwa. Yun na yung paubos, sir. Paubos na yun. Alam na ba? Sige na, tingnan natin yan para mas malinis. At ang visor na nakasarado na dyan. Pagkakit. At tinungan din natin dito. Lagi yun eh. Lagi yung natawag dito. Kasi, yun o. Tayo na nga, sir. Dito dapat tinitira nyo rin ito. Kasi yan, sa ibang karwas, hindi nila tinitira yan. Maraming buhangin. Ipon dito yung buhangin. Kasi tinitira yan, ilalim. Napupos kasi ng kalangan yan.
Joseph, i-underwash natin ng unti. So medyo makapal po yung ano, Puti. putik. So try natin yung kaya natin tanggalin kasi wala tayong ano. Yung tawag doon sa para tumaas to. Nasa underwash. Yes sir. Narasan lang natin. Puti po. Pero dami na rin natanggal. Malakas yung pressure na ito. Ano? Yan, good morning mga ka-DIY. Update na naman po ulit dito sa detailing natin sa Toyota Corolla. Toyota RAV4. Yan, kay Boss Joseph de Guzman ng BGS Shop. Yan sa may Magtaking. Ito, oh. Actually, tapos na natin itong carpet niya. Ilagay na natin mga upuan, seat cover, tapos na rin itong sidings, yung mga bintana, tapos yung mga salamin. Ang ilalagay na lang natin itong mga ano, yung mga plastic trim niya. So yan, unahin muna natin dito mga ka-DIY. Pasensya na po at medyo madilim. Yan. Ayan o, liwanag na. Tapos ito sunod natin dito. Unahin muna natin ilagay yung sa may ano dito. Yan naman dito yan. Sa may cover dyan sa may computer box niya. Diba? Tapos ito naman, ganoon lang din ang paggawa natin. Ilagay nyo lang, tapat nyo lang sa butas. Tapos dito sa likod. 4-5 tornilyo yan. Tapat mo lang din. Ito kasi yung naghahawak ng carpet. Yan, yung dyan sa may gilid niya. Para matakpan yung mga yan yung takip ng conjunction box niya. Yan, tapat nyo lang yan mga kadoy. Simple lang yan. Tapos ilangat nyo. Ganyan. Yan, ganyan lang po katali yan. Tapos dito naman sa silong naman to. Sa silong. Yan, tapat nyo lang din yan. May gagayin din ang tornilyo yan. Pasok mo lang sa loob. Ganyan. Yan yung ano, cover ng computer box. Tapos ito naman yung sa makina niya. In-engine detailing din natin to. 7 steps. 3 beses na sinampo. 3 beses na binanlawan. Tapos twice na ano, ilagay ng degreaser. Tapos blow dry. Binlower po natin para matuyo. Tapos ito armor all na. So baka ano pala, 9 steps ano. Matindi talaga yung pinagawa natin sa detailing dito sa engine niya kasi halos 1 taon na hindi nagamit to kaya napuno ng alikabok, dumi. Talagang yung ano niya, yung alikabok niya naging putik na, di ba? Yan ang linis na. Yan ang linis dito sa HPT mga ka-DIY. Tinang-tinang. Pati ito, ito yung sa may hood niya, dati ito putik yan, kulay itim, ayan no. Ang ganda na. Tapos sinanggal natin yung ground battery terminal para safe sa short circuit. Yan, iwawax na ho natin. Yan po ang pinaka last part sa detailing process natin. Actually, interior and engine detailing lang to. Pero natin yung pintuan para makita natin kung gaano kalinis yung pinanglinis natin mga ka-DIY. Ito yung likod niya. So, ayan yung final nung sa loob niya mga ka-DIY. Oh. Ang linis ng sidings. Yan, mga upuan. Seat cover, nilaban natin yan. Carpet. Yan o. Linis na. Sidings. Bintana. Salamin. Yan, malinis na yan. Kita rin natin dito. Loob niya o. Yan, mga upuan o. Linis na. Carpet. Sidings. Door sidings. Yan. Napakalinis. Dashboard. Linis na yan. Salamin ng dashboard. Carpets. So, okay na yan mga ka-DIY. Matutuwa na yung may-ari nito. Kintab oh. Oh. Tapos ito nilinisan namin isa-isa. Yan. Kinutkot talaga natin yan. Kintab na boss. Yan. Pwede na ba iuwi ito? For releasing na. Hello everyone, it's me again, Burntam DIY TV. Nandito tayo ngayon sa HPT Motor Parts and Car Wash dito sa shop sa may Kasbug, Mugtaking, San Carlos City, Pangasinan. Ayan, ito yung pinadetail ni Boss Joseph de Guzman ng BGS Auto Repair Shop dyan sa may Magtaking. Toyota RAV4.
4 days na, almost 5 days na tinira natin, no? Interior detailing and engine detailing, carpet removal, ayan. So, last touch na natin or final touch natin, back to zero naman para tanggal yung mga mildew, viruses, germs, bacteria at yung amoy kulog at amoy sigarilyo. Ayan. Almost a year din kasi na hindi ito nagamit kaya yan, nilinisan natin na mabuti. Oh, my goodness. Bango ah. Kung naamoy nyo lang, mabango no? Po. Yan mo rin makikita kung ano, may mga singaw oh. May makina. O bakit hindi lumalamig masyado yung aircon mo? Yan, oh. Takpan nyo yan, yung sa may air vent dito. Yan, Toyota RAV4 1996 model GDM. Galing Japan yan. Patay yung mga bakterya ngayon. Hindi nyo kasi makita kung gaano kalinis itong pinanglinis natin. Kintab oh. Kita mo. So yan, sa mga gusto magpa-back to zero, visit nyo lang yung shop natin dito sa may Casbog, Magtaking, San Carlos City, Pangasinan. Check nyo yung Facebook page natin, HPT Motor Parts and Car Wash. Tapos check nyo yung address natin sa Google Map. Nandun lang po, nakaano na tayo sa Google Map. Mura Yan. lang yung back to zero natin, sir, no? Ha? Mura lang. Mura lang, nakapromo tayo pagka sedan or hatchback, pickup, nasa 350, mura na yun. Bawasan pa natin pag nandito na kayo mga kaliway. Pag package, 650, pataas, depende kung bahan, mga ganito. Basta mura lang kami, try nyo kami dito mga kaliway. At magaling maglinis tong si Analyst Vlog natin. Okay? So maraming salamat. Tukad Bidagori and Burnt Am, signing off.